Yan, good morning po mga ka-Row House. Day 2 po tayo rito sa Amy Row House. So ipagpapatuloy po natin yung pangalawang araw po natin. Tapos pupuntahan ko nga po pala yung nag-aahinti rito ng tubig at kuryente. So magtatanong po tayo sa kanya kung paano yung proseso. Bali ipapromote niya na rin po yung kanilang services dito sa Lumina. So samahan niyo po muli kami mga ka-Row House ngayong araw po ng Martes. Day 2 po, Day 2 project dito sa Amy Row House. Tara! Yan na, nakasalubong na natin si Ogie, oh. Mamalengke ako, Gi. Okay, una ka na. Dito sa Camellia Showcase. Pero ang tagpuan talaga namin dun sa may gate na. Since na una naman na si Ogie, binigay ko na yung susi. Tapos ang ulam pala natin ngayon, yung menu for today is adobo daw. Adobong manok. Mga ka-Row House, kung mapapansin nyo, lagi kaming manok. Bihira kaming maggulay. Siyempre, respeto na lang namin dito kay Master RJ. Kasi Master RJ, hindi po siya nakain ng mayonnaise, ng ketchup, mga tomato sauce, yung mga ganon. So, naano na lang namin, binabalansin na lang namin. Kung maggugulay kami, siguro may merong kailangan partner na prito, ganon, para si Master RJ makakain siya. Kaya minsan lagi kaming manok. So ngayon adobong manok daw. Adobong manok ang request ng mga kasama ko. Yan, malapit na tayo, nauna na yata sila. Tara. Siyempre daan muna tayo rito sa bibilhan natin ng makakain. Hello te, good morning. Morning po, wala po pong ibang Yan lang, o sige, yan lang naman talaga yung bibiling ko. Sige te, isang buo. Kahapon kasi nagmerienda sila ng kanin. Tapos 1 kilo lang yung binili ko, ngayon 1 buo na. 1 buo ko na to, para just in case magmerienda sila. Sige te, patadtad na lang po. 101 po. Yan, may ulam pa. Si Pangski kasi sabaw na yung inulam sa kanina. Pang adobo yan te. Salamat po. Sige po te, salamat po. Yan, ito yung pinamili natin. Adobo. Adobong manok tayo ngayon. Wag naman sana ang buong episode namin dito puro adobo kami. Baka pagbalik namin ng phase 2, baka lumipad na kami. Ay. Yan. Tayo, diretso na po tayo ron. At nandun na rin po yung tropa. Yan, tara. Okay, nandito na po tayo. Yung graba nga pala natin, dito natin nilagay sa kabilang unit sa may tapat. Tapos yung buhangin, lilinisin na lang naman yan kapag tapos na. Total naman wala pa naman na mga nakatira rito. Pero hindi natin sinakop yung mga pintuan. Tapos sa hollow blocks din, ayan, ganyan dito. Tapos kahapon nga po pala, dumating na yung mga bakal. Ito yung 20 perasong bakal. Yun nga lang, yung resibo nito nasa hardware. Pupuntahan ko na lang kasi mga bandang alas 6 na yata ito na i-deliver dito. Yan, may utang tayo sa hardware ngayon. So sa tansya ko, yung huling bili ko ng 20 peraso nasa 3,000. Ewan ko ngayon kung bumaba or tumaas. Yung mga gamit natin kahapon, yung mga in-assemble, dyan. Buti na lang kahit papano kahapon natapos yung buhos dito. Ang lakas ng ulan nung alas 6 ng gabi. Pero hindi naman na wash out yung gawa natin. Okay naman kahit papano. Yan, natataon talaga kapag gumagawa kasabay na yung ulan. Ayaw na natin batiin dito si Master RJ. Good morning. Ayan, good morning. Good morning kay Master RJ. Morning, Pangski. Good morning. Anong menu natin ngayon? Adobo. Oh, yun, sakto. Adobo din natin. Dinagdagan ko na yan pang gusto nyo magmerienda ng kanin. 1 buong manok. Good morning, Master Jojo. Good morning. Sino rito? Yun, Superstar JR. Good morning. Good morning. Nagtatanggal lang po kami ng putik dun sa nasimento naming buhos. Hindi may iwasan. Si Ogie, kanina ko pa pala katabi yun sa line.
Si Ogie. Good morning, Ogie. Good morning. Ayan. So ito yung 2 cubic meter, halos magkakalahati na kagad. Baka matira dyan, baka itong maghapon, baka konting-konti na lang. Pwede na natin pa-deliver yung natira bukas. Layout si Master RJ rito sa gilid. So syempre walang iba, kunin natin yung 400 cm. Tapos magtitira tayo ng allowance tayo kahit 2 cm. So dyan sa firewall, ang kinukuha ho namin nasa 3 to 4 cm para may tira na pang plastering. Ayan. So sa atin dito kailangan 6 meter tayo. Simula dyan sa kalahati hanggang dito sa finish natin. Yan, nasa 6 meter. 6 meter. Pero pina-adjust ni engineer to 195. So wala nang 6 meter yon, pero yun pa rin ang kukunin natin. So kailangan yung ginagawa niyang layout dyan. Ang ending dito, yan dito mag-ending kailangan 6 na metro. So 54 square meter, di ba? Yan. Yan ang ending. Ngayon kung lalagpas kami, dahil 195 cm lang yung dineclare ni engineer dito, ayan, baka magbawas na lang kami. Pero check namin. Ayan, simula sa kalahati nun, susukatan to. Pagpapatuloy na ni Pangsky yung pag-ukay rito, kasama niya sila Ogie. Medyo matigas ang pero pagka medyo malalim-lalim na yan, malambot na. Nakatulong din yung ulan kahapon kasi nababara ng tubig yung lupa, kaya medyo lumalambot. Ay, ang bali ng halahati na kagad yung buhangin. Nag-prepare si Ogie rito tsaka si Pansky ng ating pang mortar sa hollow blocks. Bali 3 bag na simento to. 3 bag na simento. Tapos maglalagay tayo ng Sahara syempre. Marami nagtatanong nito, ito po yun. Yan, cement waterproofing compound. Yan, Sahara. For water tight concrete. Bali kapag natuyo po to sa semento, nag-iiwan to ng parang nakaroon sila ng bracket sa loob na kung saan magkakaroon ng waterproofing yung pinaka mismong halo niya. Kaya hindi ho basta-basta tatagos yung tubig. Ang ginawa namin dito, dalawa na sa isang bag ng semento. Yeah, sukatin natin simula doon sa tansi sa dulo. Okay na ang? Okay na? Yan sakto 600 Ayos to. Okay na. Yan, nag-uumpisa na po sila rito na mag-asintada po doon. Dito excavation sa harapan. So dito sa harapan ng bahay sa fence, laging ang matitira rito, laging 130 cm sa loob. Conforme kung paano nyo yung conforme po kung paano yung setup ng poste. Yung iba para medyo mapaluwag lang yung loob, yung poste minimalist na lang, hindi na kwadrado. So dito medyo kakain pa kasi ng space yung poste para makuha natin yung 150 cm. Kaya 130 cm na lang yung loob, pinaka finish niyan. Tapos dito meron kaming isi-share sa inyo, disclaimer lang, hindi po natin tinitingnan yung malinong actual na turnover ng unit. Ikumpara natin siya dun sa phase 1, 2, phase 1 and 2 kasi dun sa phase 3 wala pa naman kami nagagawang Amy row house dun.
Na-discover namin dito mga ka-row house, yung toilet area and bathroom area dito, wala po palang pasingawan to. Yun, walang pasingawan to. Itong toilet and bathroom area nya. Yung pasingawan mga ka-row house, yun yung makikita nyo dito na tubo palagi na ginagawa namin. So makyat na nga rin ako sa bubong nito kahapon. Nakita natin na wala po siyang nakabang din na pasingawan. Tapos ano-ano po ba yung mga pwedeng mangyari kapag walang pasingawan? Yung una is yung amoy. Pangalawa yung mababang pagbaba ng tubig. Halimbawa nag-flush ka, mababa po kasi nabablock lang ng tubig, wala pong hangin. Imagine niyo yung mineral water na galon, parang ito. Yan, parang ganito po yun, di ba? Imagine niyo to. Pag ito nakatakip, ito lang po yung binuksan nyo. Pag binuhos nyo yan, mabagal yung pagbaba ng tubig niyan. Tapos pag ito binuksan nyo, sabay na sila mabilis. Parang yung lata ng gatas, di ba? Magkabilaan, binubutasan dito yun, tsaka dito. Yung parang lata ng gatas na pang sampurado, di ba? Pagka binutasan dito, magkabila, yung mabilis na yung pagbaba ng mabilis na po yung flow ng tubig. Ganun po yun. So yun po yung gamit din ng pasingawan. So ang masasuggest ko po dito sa atin, kapag kumuha talaga kayo ng row house, ilipat nyo yung CR dito sa Amy, ilipat nyo. Buti na lang ito ililipat para malagyan pa ng pasingawan. Tapos ayun nga, na ipagtanong po natin yung tubo rito. Sketch natin, kuha tayo ng ballpen. Bali ito, no? Bali ito yung actual na turnover. Yan, sana nakikita nyo. Yan. Tapos ito yung toilet and bathroom area. Tapos ito yung catch basin. Yung catch basin yan yung nasa ilalim ng lababo. Tapos ito yung fence. Tapos ito yung ating septic tank. Yan. Ang nangyari pala sa tubo nito, magkaisa lang. Kunwari ito yung inidoro. Tapos ito yung floor drain. Yan. Magkaisa lang po yan. Yan. Nakatap lang po siya, nakasiris lang ng ganyan. Tapos isang tubo lang po yung dadaan. Yan. Tapos nakasiris po dito. So yan. Pero size 4 naman yung ginamit nila. Malaking tubo naman yung ginamit nila. Siyempre, pero para sa akin, mas maganda pa rin. Hiwalay yung sa floor drain. Hiwalay po yun sa sa toilet bowl. Dapat magkahiwalay yan. Kaya pala dito sa dito sa likod, isang tubo lang ang makikita natin na size 4. Yan po yung nangyari. So yun kung isipin natin, may amoy yan talaga sa una dahil yung P-trap niyan hindi pa naman nagpopondo ng tubig. Yun ang disadvantage nito. Kumbaga isang tubo lang ang nakakonekta rito, isang straight yan. So tingnan natin dito sa likod, makikita natin dito yan Ayan, isa lang pero D4. Ayan, D4. Kadalasan kasi doon sa phase 1 and 2, dalawang tubo yung makikita natin. Mas maganda talaga hiwalay para pagka nagbara, edi isa lang yung paggagalingan ng pagsusundutan. Ito naman D4 naman kasi yung tubo nila medyo malaki. Basta ingat na lang sa paggamit lagi ng lababo tsaka ng inidoro. Huwag pong magtatapon ng kung ano-ano, mantika at saka dumi, solid material, yun, huwag itapon. Itapon dun sa may kanal, sa may culvert line, dun itapon. So yun lang, yun, ulitin nga namin, hindi po namin tinitingnan yung rito, yung mali. Syempre sinasama natin sa video para makita din ng may-ari, malaman din nila at mabigyan sila ng advice. Okay, tuloy-tuloy lang yung trabaho natin dito. Yan. Gasikaso muna ako nung lulutuin. Bali si Pansky magluluto nitong ulam. Ito yung manok, hugasan natin. Tapos hiwain lang natin itong mga kanyang pangrikado. Yan. Yan, okay na po yung ating panggisa. Tapos nahugasan na rin natin to. Yan, si Pansky na lang iniintay nito. Takpan muna natin. Umpisa na po ng pag-aasintada rito. Running ban po yung ating asintada.
So ibig sabihin, hindi po siya straight line pataas pa vertical. So bali alternate. Alternate yung ating asintada. Yan, running band. Tutulungan niya ni Master Jojo at ni JR dito. Tapos dito naman another set na tatlong bag ng simento para sa ating mortar. Si Ogie. Okay, prepare na ho siya. Bali ganyan yung ginagawa namin sa dalawang simento, 4 na Sahara kagad. Tapos papatungan na lang hanggang sa maging total of 6 na Sahara, 3 simento. Tapos dito binablock na rin namin yung 150 na CHB laying dito. Okay lang tayo rito. 40 cm. 22 by 40 dito yung excavation natin. Bali ito kasi nga hollow blocks, gawa rin naman to sa simento at buhangin itong hollow blocks na to. Tapos syempre may mga butas yan. Pwede ko kasing mag-penetrate ang tubig yan kapag hindi natin nilagyan ng Sahara. Kaya ito naka-Sahara tayo rito. Tapos dito ganyan po itsura nito kapag nalagyan ng palaman. Kailangan na siksik. Siksik siya na. Para pagka tumagos yung tubig dito, at least mabablock na po ng mortar natin na may halo na Sahara. May tulong na po yan. May tulong na para sa waterproofing. Tapos lalo na kapag nalagyan ng waterproofing yung labas nito, napahiran ng kahit Flexiban or Flexicrit, kahit na anong klaseng pang waterproofing. Ito yung ating poste. Bali dito maglalagay tayo ng pang downspout. Papasok natin dyan. Tapos yung isa, dahil wala nga itong pasingawan, yung magiging toilet and bathroom natin, para doon sa toilet bowl, dito namin ilalagay yung isa. Yung isa dito sa loob nito. Kapag dinalawa kasi natin yung nilagay natin dyan, hihina yung poste, baka ampaw na to. Okay na yung isa. Kaya nakasadyang 10 by 30 ang sukat nyan, para just in case na magpasok po tayo ng PVC, at least matatag pa siya. Tapos every 3 layer ng hollow block, so 1, 2, 3, naglalagay tayo ng hook. Ito, naglalagay po tayo ng horizontal. Horizontal na bakal na nakahook po rito, nakakapit dito sa pundasyon natin dito. Ayan, sa poste. Ganun din dito. Ayan, ayan dito. Tapos ito rin, meron na yan. Every 3 layer yan. So ginagawa yan every 3 layer ng hollow blocks. Kapag nabuhusan na siya, yan, kapit na yung kanyang tibay. Ayan popondo na po sila rito para sa mortar ulit, pang asintada. Tapos merienda muna tayo mga karawals. Merienda. JR, merienda. Merienda. Si JR, kala mo umuwi na? Pagka ganitong oras yan, okay na yung mga chichirya o kaya ganito lang biskuit, pwede na, tsaka juice. After break time ngayong umaga, ayan po, tuloy-tuloy na po ito. Nakapaghalo na rin. Tapos syempre sa second day natin, pakita natin yung pag-inspect ng linya. Ito yung pinakamahalaga. Since isa na nga lang talaga yung tubo rito, yan D4. Yan yung tubong D4. Tapos tingnan natin yung overflow niya, kung saan mapupunta. Bale mangyayari nito, yung floor drain tsaka septic tank, dito lahat dadaan, dito sa septic tank na to. Wala nang ibang linya. So nakaseries siya papunta rito. Kapag napuno tong tubig na to, dito naman po siya pupunta. Ayan. Tapos hanapin natin yung tubo niyan kung nakakonekta rito. Natakpan ang. Saan na ba yun? Diyan lang yun. Nakita na natin kanina. Ayan, yan yung tubo. Yun sige pa.
Yan yung tubo na yan, nakakonekta po rito. Yan, okay na po. Pwede na po nating tuloy-tuloy po to. Pero syempre yung loob ng drain na yan, hindi natin alam kung anong meron dyan. Pero hindi pa naman nagagalaw to, kaya panigurado okay to. Kung matatanong nyo naman bakit puno po to, kung bakit puno ng tubig yan, dito po yan galing. Nung inabot kasi namin to, may gutter po siya. Tapos meron siya syempre downspout. Tapos syempre dito po dumaan yun. Kaya puno na po yung ano niya, yung septic tank. So doon na po dadaan lahat ng tubig. Dito na lahat. Kaya bilin at payo namin maging masinop lang sa paggamit ng unit. Yun lang naman eh. Mas maganda para wala pong abala dun sa mga services. Halimbawa hindi ko kagad kayo magpapa-declogging, diba? Para hindi kayo maabala. Kasi minsan nakakatira pa lang yun, nalalaman na yung problema ng bahay. May bara, maapaw yung tubig sa flooring, yung mga ganun. Yan, at least mabawas-bawasan yung kahit yung pagtatapon ng mantika sa lababo, yung bawal po yun. Pagtatapon ng tissue sa inidoro, yun, bawal din. So wag na lang ugaliin yun para gumanda yung flow ng drain system. Tuloy-tuloy na po ito. Na-inspect na po natin. Okay na. Yung si Pansky nga pala, busy. Bali tayo na po yung magluluto nito. Pero kung tutusin, mas masarap magluto yung si Pansky kaysa sa akin eh. Tayo na magluluto nito. Yan, bawang muna. Ang bango talaga ng bawang eh. Bali nilagay ko na yung sibuyas saka yung sili para may anghang. Adobo na maanghang. Iyan no, igisa na natin yung manok. Tapos yung magtitimpla pala nito, ayun si Pansky, nandun. Pupunta na lang siya rito. Siya na mag-a-adjust nito. Ayan, magtatanghali na naman po. Shoutout nga po pala kay Tatay Jess na pumunta po rito kanina. At nakipagkwentuhan sa akin habang nagluluto po ako. Ako na nagtimpla nun ha. Bahala na. Yan, busy kasi si Pansky. Huhukay siya rito. Yan, para makapag-latag na. Tapos pagdating dito, C-beam na lang tayo. Ayan C-beam, then 40x40 yung ating parilya. Tapos C-beam tayo. Doon sa likod nag-tie beam tayo, pero dito maglalagay pa rin tayo, pero C-beam na lang yan. Yan na, ilang layer na to? 2, 4, 6. Ayan, 6 na layer na yung ating CHB. Ayan, ating CHB, 6 na layer na. Nanghalian na po tayo. Check po natin yung niluto natin. Andito. Yun, ang adobo natin. Yan, luto na yan. Kainan na. Ayan, kainan na po muna tayo. Adobo natin, pacham. Adobong pacham. Mukha naman masarap ito. Kain tayo. Kain tayo mga kawas. Kain po tayo.
Wala na, nakabutan mamaya si Pangski. Nakabutan Pangski. Mukhang masarap yung luto natin ah. Eh, may ulam pa. Harap, maubos lang. Mauubos ah. Hindi, magdadala ako ng bigas mamaya. Magdadala ako. Oh, mukhang wala kang gana. Sakit ba ang ngipin mo? Kaya eh. Wala kasingkan. Yan, mauna na po muna tayo sa kanila ngayong tanghali. Yan, bali uwi lang ako para ma-check ko yung sa bahay. Yan, kaya gusto ko talaga ipagawa rin yung harapan dahil medyo malayo to. Yung utak ko naiiwan po dun sa bahay. Siyempre mag-iisip ka rin ho talaga, di ba? Ang naiiwan lang sa bahay, 2 bata, tapos sa babae pa si Joy. Yan, uwi muna tayo, tapos balik na lang tayo rito ng alauna. Okay, tara. Yan, nandito na tayo sa bahay. Ulitin ko lang, yung dito kasi yung tinutukoy ko. Gusto ko mapasarado to. Tsaka ito, meron kasing tindahan si Mrs. din dito eh. Hindi ko naman sinasabi na magkakaroon ng interest yung mga tao dito, pero iba na yung safe, no? Pag may harang, iba talaga. Nandito na tayo sa bahay. Okay, kamusta? Kahit tayo mga house, masarap po lang natin ngayon. Oo. Corn soup. Okay. Ba, kumain na kasi ako eh. Kumain ka. Mamapak na lang ako ha. Ay, saan ba kumain kami konti? Okay na yan? Oo, kumain na ako. Sa inyo na lang yan. Yun no. Kahit tayo mga house. Daniel. Wow! Tower. Gagawa kang tao eh. Yan, kain po. Yan yung ulam natin dito. Oh. Yeah. Corn soup, tsaka maling. Tagal na lang corn soup na luto eh. Yan, balik trabaho na po tayo mga Karo House. You know, ganda na ng panahon, no? Mainit na. Yan. Ay, init ng upuan. Mamaya pala, bandang hapon, pupuntahan ko si Miss Karen. Isa po siya sa mga naglalakad dito ng tubig kuryente. Kakamustahin ko na din. Pero mga Karo House, si Lumina po, hindi po sila nag-a-allowed ng hindi accredited. So kumbaga halimbawa nagpalakad po kayo sa mga tao na hindi nila accredited po, ang mangyayari po nun is wala po silang kinalaman po doon sa transaksyon na yun. So si Lumina ay meron po sariling accredited na mismo naglalakad po ng tubig at kuryente. Yan, makikita nyo po yun sa opisina pagka pumunta po kayo. So isama ko po to sa video, yung service ni Miss Karen. Yan, dahil taga dito naman po siya. Ang akin lang, ang tip ko lang po sa inyo, kagaya nyan, taga dito po ako. Marami rin po taga dito na na gumagawa po ng bahay. Mas maganda rin po, kunin nyo rin po yung taga dito rin regarding sa mga palakad, no? Mga palakad ng tubig at saka ng kuryente. Maganda rin na dito rin kayo kumuha kasi para sa akin may habol po kayo. Ayun po yun. Tsaka hindi po nila sisirain yung kanilang pangalan dahil dito rin po sila nakatira. Ayan. So tara, punta na po tayo sa Phase 4 sa Amy Row House Day 2 project. Let's go. Bali dito na po tayo. Yung tatlong poste natin dito sa harapan nakaset na po. Medyo mahaba yung span nito. Itong mga poste rito. Yan yung pinakakanyang disenyo. Sa wall cladding medyo mahaba po to. Yan, may buhos na po yung wall footing nito dito sa may harapan. Yan dito. Final na yung taas nitong bakod dito, yung CHB laying natin. Tapos yung makikita nyo pong downspout dito, yan, makikita nyo pong PVC na dito para po yan sa magiging pasingawan ng toilet area, toilet and bathroom area, sa toilet bowl. Tapos dito na yung parang pinaka downspout nya. So medyo mahaba yan simula doon hanggang dito. Yan, itatakbo pa natin sa CMT yan, CMT metal roofing, pasadya yung kanyang gutter.
So dito, syempre dapat stainless na yung gutter para hindi na mangyari yung mga nakita natin dito na kinakalawang na. And tapos dyan sa downspout, kailangan sigurado talaga na ano yan, silyado para wala po talagang tagas. Bali time check tayo, mga nasa alas 3 na po ng hapon. Ayan na. Bali kasama yung sa baon ng CHB dito, bali pang 4 na layer na to. Pero dapat ang makita natin dyan at least 3 layer hanggang doon sa may footstep nya. Medyo mapapatungan pa po ng ilang patong to. Siguro dito dalawa pa yan. Ayan. Meron na rin po rito. Bali yung drain pala dyan, dito namin yung padadaanin dito. Yan, babakbakin na lang po to, tapos paabutin dyan. Dito na yung ating mga forma, 2 poste. Yan, buhos na. Tapos yung mga kahoy, yung coconut lumber sa ginamit na pantukod po. Yan. Kung mapapansin nyo, napakakunti lang yung binili nating rito. Mga pinulik board tsaka coconut lumbers. Yan, kasi yung mga sobra natin yan ginamit na lang natin dito. Ayan mga panukod. Iniwan ko muna yung tropa. Pupuntahan po natin yung naglalakad ng kuryente yung tubig dito sa phase 4. Yan, para makapanayam natin sila. Tara. Hi po mga kabalay, ako nga po pala si Karen Mendoza. Dito po nakatira sa Block 24 Lot 60, Lumina Home Space 4 po. Kung sino pong gustong magpalakad, pwede nyo po akong kontakin sa Facebook. At saka po may contact number po. I-flash na lang po sa screen. Palakad po kayo ng Meralco po, tsaka Prime Water, tsaka po Amilyar po. Yan po. Okay, bali si Sir Harold at saka si Ma'am Karen, dito kung magagawi po kayo sa phase 4 Lumina, lalong lalo na po rito yung mga kumuha ng bahay, maaari po kayong magpakonsulta sa kanila, yan, magpalakad kay Ma'am Karen tsaka kay Sir Harold. Dito po sa kinatatayuan ni Ma'am Karen kanina, ito po yung isang example ng serbisyo nila. Ayan, tungkol sa kuryente. Ma'am, ilang weeks ang kuryente? 2 to 3 weeks po. Ayun, medyo mabilis dito. Sa tubig po? Ganun din. Yung sabi ko sa... Sa prime talaga po is 45 days, pero 2 to 3 weeks. Sabihin na lang natin 1 month or less than 1 month. So, okay. So, hindi naman po talaga sila accredited ni Lumina, pero kung tayo tatanungin, mas maganda na rin na doon tayo sa mismong kasubdivision natin kumuha. No, yung tiwala kasi nandun, ay hindi naman nila sisirain yung kanilang tiwala. So, yun ma'am. Thank you po. Salamat po. Salamat Sir, sir. thank you. Ayan. Salamat po. Sige ha. Ito nga pala yung anak ni ni Ma'am Karen, yung nakausap ko kanina. Shoutout sa iyo. Yan. Bali, nandito tayo sa street to? Katmon. Yan, Katmon Street. Shoutout sa mga taga Phase 4 Lumina Tansa. Ito na, pinuntahan ko to. Kadalasan talaga sa mga subdivision, napansin ko lang, nahuhuli yung perimeter fence. Ayan, nahuli yung fence nila. Tapos dito, nakita ko may mga tambak ng lupa rito. So kakausapin natin yung gwardiya kung pwede magtapon ng tambak dito, para mawala tayong kalat doon kapag nagkataon. Ayan, mga tambak dito. Dapat kasi naman talaga yung subdivision may tapunan ng panambak Tapos ibo-bulldozer na lang siguro yan, no? Kapag dumating yung oras na medyo tumaas na siya. Ayan, lakad tayo ng konti. Bali doon na nga po pala yung phase 6. Ayan, kakatabi lang ho yan. Yung gubat na yata yan yan, may bakod naman siya, pero siguro nasa lang to,
180 cm yung bakod niya. Bali dito na tayo mag-shoutout. Shoutout po kay Sir Pablo Guda na taga Phase 4 din. So bali naglalakad din po pala sila ng tubig at kuryente. So Prime Water and Meralco. Yan po. Shoutout na nga rin po pala kay Miss DIY TV. Yan, shoutout po, ingat palagi. Syempre shoutout kay Ma'am Karen Mendoza. Yan, yung kanina. Shoutout na nga rin po pala kay Wise Scotty from Singapore. And also shoutout po kay Jomar Monegro. Ayan. So shoutout po and ingat palagi. Yan balik na po tayo rin sa ginagawa natin na unit. Bali time check po, ayan alas 4 na po ng hapon. Alas 4 mahigit na po. Ayan. Ito na po yung mga nagawa po rito. May buhos na po yung dalawang poste. Dito naman si Pangsketa, naglilinis na po siya. Bali bukas nga pala ng umaga darating yung 40 bags ng semento natin. Pero Rizal na po yun. Yung brand isa Rizal. Tapos yung buhangin niya may parating tayo. Tsaka yung hollow blocks. Okay. Ayan po, bali uwian na po tayo mga karohouse. Tapos na naman po yung araw natin ngayong Martes. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na video po natin dito sa day 3. Sa day 3 ng Amy Rojas renovation po ng 54 square meter dito sa Phase 4, Tansa, Cavite. God bless po mga karohouse and see you on the next video.